tanan nga mga kaigsunan, kay galaan namo sulod sa kapupudan sa Luzon, Visayas o Mindanao. Ani usab ang tingog sa Last Message of Mercy Seventh-day Adventist Church nga nagapadayon sa pagdala kaninyo sa pagtuon pinagi sa Bible studies sa ato ng suhito nga nasugdan niya ato miaging adlaw. Ang ato ang suhito mao unsa gyud ang dakong hinungdan nga nausab ang logo sa Seventh-day Adventist Church. Unsa ang nagapanghitabo mga kaigsunan, mao ni ang ikaduhang hugna sa tong pagtuon o pinagi nini masayron na nato unsa gid ay ang mga hinungdan nga nausab ang logo sa Seventh-day Adventist Church. So mas atong mabasa dinhi mga kaigsunan, in 1973 the SDA Church co-authored a book along with the WCC entitled So Much in Common, and on the back cover it clearly states that this book was written by the World Council of Churches and the Seventh-day Adventist Church. Direct conversation between the WCC and the SDA Church officials began during the midst of 1960s, especially 1966. Sa ito pa mga kaigsunan, doon ay conversation sa World Council of Churches uban ang mga opisyalis sa Seventh-day Adventist Church nga nahitabo niadtong 1966 mga kaigsunan. Unya, this direct conversation lead the SDA Church leadership to force the church towards compromising the peculiar truths contained and the three angels' messages in the Revelation chapter 14. So, ang ilahang conversation dahil mga kaigsunan nga ang mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church nagaduso nga to sa mga simbahan sa usa ka kompromiso nga ang peculiar nga kamaturan nga naa sa three angels' messages sa Revelation chapter 14. Their goal is to ignore those doctrines which differed with the other churches within the WCC in order to teach only those doctrines held in common. Ang ilang kalabuton mga kaigsunan nga ilang wadon, ilahang kuhaon ang doktrina nga adunay pagkalahi sa ubang nga mga simbahan nga sakop sa World Council of Churches aron ang itudlo na lang maulang ang kumun nga mga doktrina o kadto mga doktrina nga kontrobersyal sa uban nga mga simbahan pagawadon mga kaigsunan. The SDA Church states today the worldly negative approach emphasizing chiefly the things wherein we differ from all other religious groups. It is fast, divinely fast, and that is as it should be. Ministry Magazine, March 1966. Pahina Jess. Giingon rin mga kaigsunan nga kadtong gi-emphasize nga mga pagtulunan nga lahi sa mga pagtulunan sa ubang simbahan, no? Niagi na kato, no? Definitely fast, and that it is as it should be. So, as a result of the SDA leadership urging the church to teach in common and ignore the preaching the pure-cutting truths of the three angels' message, after the SDA Church was officially represented in Canterbury, the SDA General Conference Executive Committee passed a resolution to teach in common with the other churches connected with WCC. So, sa maong dokumento mga kaigsunan, human ang Seventh-day Adventist Church ang mga opisyalis nga nagarepresenta dito sa Canterbury. Ang SDA General Conference Executive Committee nagpasa sila og usa ka resolusyon nga ang itudlo mao na lang ang kumon nga mga doktrina nga kauban sa mga simbahan nga konektado sa World Council of Churches. Mao na hinungdan nga gikot sa maong resolusyon mga kaigsunan nag-ingon dinhi. Whereas both departmental plans to create a public image
to place emphasis on the non-controversial truth shared in common with all Christianity. Review and Herald, December 18, 1969, pahina 16 hangtod sa 20, gitawag ni Autumn Council Action. Igalaitson, mao ni ang hinungdan sa kalit kayong pagkausab sa logo sa Seventh-day Adventist nga daghan sa mga kaigsunan nga Seventh-day Adventist na hibulong sa kalit kayong pagkausab. Bisan pagani si Pastor Restituto Sabati sa South Philippine Union Conference, wala siya masayod nga nausab ang logo, kay kung nasayod pa siya dili unta siya magsulat kadto sa Joint Conference sa usa ka pangutana ug unsay hinungdan nga nausab ang logo sa Seventh-day Adventist. So ang iyang sulat ginatubag kini ni Robert W. Nixon o ang maong sulat authenticated affidavit nga niya tay kopya sa itong mga kamot, no? O dinhi nato nahibalaan nga usa sa mga hinungdan nga giusab among logo pinagi ning sulat nga balos sa sulat ni Pastor Restituto Sabati. Kini ato kini kay gagmay mga litra makaisunan ato lang padakan makaisunan. General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, response letter through fax to Restituto B. Sabati Jr., South Philippine Union, from Robert W. Nixon, Fax USA 301-680-6329. Ikon din magkaigsunan. Dated March 31, 1993. So, maong sulat. This is the authenticated affidavit that I faxed to you about Wednesday, Washington time. Dear brother, thank you for your recent letter concerning registration of the Seventh-day Adventists in the Philippines. Second question is about the church logo. Sa ito pa, dunay duha ka pangutana nga gisupot ni Pastor Restituto Sabati dito sa Joint Conference. Nagpikisayod siya o kaniya dinhi ang maong sulat ni W. Nixon. Basahon na ito makaisunan. We received a report from South Philippine Union Mission Corporation of this day about the registration of the Seventh-day Adventist Church Local Conference Incorporated on December 20, 1990. Securities and Exchange Commission Registration Number DE04896. An Iglesia Adventista del Sétimo Día Incorporated on January 11, 1993. Here in America, many who bring the name Seventh-day Adventist unregistered it, and in some other country also. Don't worry about it, because all Seventh-day Adventist Church under the General Conference Corporation of the SDA is under the Christian unity. No? We have a representative there, Dr. Bert B. Bass. So, sa tubag ni W. Nixon, mga kaisan, Robert W. Nixon, ingon niya, ayaw kaguol, no? Kay ang tanan nga mga simbahan nga under sa General Conference Corporation is under Christian unity. Ubos sa Kristohanong panaghiusa. Naatay representante niya nga mao si Dr. Bert B. Bass. Sa pagpadayon, mga kaisuna, naging sa dinhi. He is also a member of Pontifical Council Promoting Christian Unity. Your second question, in our meeting on January to February at San Jose, Costa Rica, officially declared new church logo. The Three Angels message is no longer an official logo of the church of the SDA Corporation. You asked why? Because to protect the dignity of the human person, the Pope. O na nasulat mga kaigsunan sa mga dokumento. Yung tanak ka kung ano, aron protektahan ang dignidad sa usa ka tawo nga mao ang Papa. Mao na ang sulat, ang gigbalos sa sulat ni Pastor Restituto Sabati.
Mauna si Bert Bibitz, nga siya nakihimamat sa Papa sa Roma. After officially declared at San Jose, Costa Rica, 1993, that the Three Angels message is no longer the official logo of the General Conference Corporation, the registered name of our denomination was abbreviated from a pre-Seventh-day Adventist Church to a word Adventist, the official abbreviation of the name. So, human daw, na-deklara dito sa San Jose, Costa Rica, 1993, nga ang Three Angels message dili na ang opisyal nga logo sa Seventh-day Adventist Church. Ang pangalan sa denominasyon nga Seventh-day Adventist Church na abbreviate ni sa phrase Adventist, no? O mauna ni karon ang official abbreviation sa Seventh-day Adventist Church. Butang nga makatingala makaigsunan, no? Kay dugay panahon ang atong nailagyon Seventh-day Adventist Church. Sama sige pamahayag ni Pastor Henriquez nga kung magpanalitan, mag-abbreviate ta o post office di ang revision na PO. Kung mag-abbreviate ta sa pulong doktor, DR ang abbreviation. United States of America, USA. So, ang tama nga abbreviation sa Seventh-day Adventist, mauang SDA, dili Adventist. Kaya kung Adventist lang ang gamiton, higalay soon, wala na tayo kalainan sa ubang denominasyon, sama pa lang sa Romano Katoliko o uban pa mga Protestante. Kaya nga naman, ang pulong Adventist, ang kahulugan diha, naghulat sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Sila nagahulat, mga kaigsunan. So, they are Adventist, no? Sila mga Adventista, kaya naghulat man sila. Mao man ang kahulugan. Ganong nalahi tama kaigsunan tungkol sa pulong Seventh Day, no? Seventh-day Adventist. Samtang kita nagahulat sa atong Ginoo, nagbalaan ta sa ikapitong adlaw sa simana nga maong Sabado. Mao na ang kahulugan Seventh-day Adventist Church. Apan ang abbreviation karon mga kaigsunan, mao na lang ang Adventist. Adventist Review, Adventist Hospital, Adventist Book Center. Nganong naingon man niya ni mga kaigsunan? Tungod kay giwala nila ang Three Angels message. Giwala nila ang bandera o logo sa original nga bandera sa tinuod nga Remnant Church. O pinaagi ni mga kaigsunan, kinilisan man yun, ang logo, si Pastor Ephraim Peral. Naghimo siya sa kalibro, agig pamahayag sa pagkamahinungdanon sa pag-ilis sa logo nga Three Angels message. So, yan gi-explain ining maong niyang balasahon ng kaigsunan nga tubag kini sa mga gilabay nga isyu sa Seventh-day Adventist Church. So, pinaagi nining maong basahon ng kaigsunan, ato mabasa ang mga pamahayag ni Pastor Ephraim Peral, kalabutan kung ngano nga giusab ang logo gikan sa Three Angels message ngadto sa usa ka bag-ong logo nga gitawag Unified Corporate Identity. So, dinhi makaigsunan sa iyang sinulat sa pahinas 100 ingon diri, mga pamahayag ni Pastor Ephraim R. Peral may tungod sa pagkausab sa original nga logo sa Seventh-day Adventist Church, ang Three Angels message. Sa pagpadayon mga kaigsunan sa numero 1 niyang interpretation, nagingon siya dire. 7 manika pagpamahayag sa mga 7 mampod ang 7 pillars of Adventism. Ang number 1 mga kaigsunan, nagingon siya din ang pagpili sa logo sa SDA Church nagapakita sa kinauyokan nga prinsipyo diin ang Iglesia Adventista Komitado, open parenthesis, committed to. Kining pamahayag mga kaigsunan, no? Nagapahayag nga Iglesia Adventista Komitado. Atong basahon pag-usab mga kaigsunan, no?
Ang pagpili sa logo sa SDA Church nagapakita sa kinauyokan nga prinsipyo diin ang Iglesia Adventista komitado. Ang logo nagapadayag nga ang pundasyon mao ang Biblia, ang pulong sa Dios nga gipakita abli bukas tungod kay ang mensahe kinahanglan nga basahon o i-practice. Dinhi mga kaigsunan makita nato ang dako nga kausaban. Sa unang original nga logo nga gipundar sa mga SD pioneers, ang pundasyon mao ang Three Angels message nga makita sa pinadayag 14:6 ngadto sa 12. Samtang dinhi ang eksplikasyon ni Pastor Feral nga ang Biblia mao ang pundasyon. Apan ang makapahibulong kay mga kaigsunan, kini nga sunod nga pamahayag dinhi nga nag-ingon siya nga ang Iglesia Adventista committed to. But pasabot, nakakommit o nakasaad na kining denominasyon sa Seventh-day Adventist. Nota, sa unsang bahina di ay nga ang Iglesia Adventista del Sétimo Día, komitado na. Mao niya ang pangutana mga kaigsunan. Sa unsa o asang bahina nga ang Adventista komitado na. Sumala sa pamahayag ni Pastor Ephraim Feral. Kini matubag mga kaigsunan pinaagi sa ato nang natun-an nitong miaging adlaw sa pamahayag nga mabasa nato diri. After the SDA Church was officially represented in Canterbury, the SDA General Conference Executive Committee passed a resolution to teach in common with the other churches connected with WCC. So, klaro kayo mga kaigsunan, mga higala, nga tungod nining maong resolusyon nga gihimo sa Seventh-day Adventist General Conference Executive Committee nga ang itudlo mao na lang ang kumun nga mga pagtulunan nga madawat sa uban nga iglesia nga sakop sa World Council of Churches. Whereas voted departmental plans to create a public image to place emphasis on the non-controversial truth shared in common with all Christianity. So, klaro mga kaigsunan, nga sa maong resolution, komitadon sila, nga ang itudlo, mao na itong non-controversial truth, no? Nga i-shared common sa tanang Kristohanong simbahan. Wala na itong controversial nga doktrina sa Seventh-day Adventist sama sa 2,300 mga adlaw, sama sa sanctuary, sa Mark of the Beast, sa Babylon, wala na itong mga kaigsunan. Tungod kay kadto controversial kung sa ubang mga simbahan nga sakop sa WCC. Ug kamatuoran ana mga kaigsunan, ang atong doktrina na usab itong una, way back 1970s din, mao ning pagdawat na ko santos ng bautismo, dili ka bautismohan, kung dili mahuman ang 28 katima. Diin sa 28 katima, anaa dito ang 2,300 ka mga katuigan. Pankaron mga kaigsunan, ang pagwali sa ato mga pastor o mga liman, gihulog na tos 15 kadlaw din sa pagkakaroon, usa na lang gyud ka semana. Ang pagwali, unya giwala na nila kadtong mga doktrina nga controversial sama pananglit sa Mark of the Beast, sama sa mapintas nga mananap, sa doktrina nga si kinsa ang Antikristo, giwala na kini sa bag-ong pagtulunan tungod kay kana controversial sa mga simbahan nga sakop sa WCC. Mabasa na ito ni Makaigsunan, Review and Herald, December 18, 1969, pahina 60-20, kitawag na Autumn Council Action. So, dinhi Makaigsunan sa ikaduha, ang pundasyon mao ang Biblia. Ang pulong sa Dios nga gipakita abli bukas tungod kay ang mensahe kinahanglan basahon o i-practice. Komentaryo ni mga kaigsunan, no? Ang tanan nga mga Kristohanon nga simbahan aduna nga mga Biblia. Unsa may nakalahi ni ana?
kita na ay mga Biblia, sila po na ay mga Biblia. Asa man ang atong pagkalahi, no? So, wala tayo kalainan. So, dili kayo bugat nga rason makaigsunan, tungod kay sila, ang nagkabato ng mga balang kasulatan, kita po naman po tayo mga Biblia. Ang ikatulong rason mga kaigsunan, ang sentro sa mensahe sa Biblia mao ang krus, o mao ang sentro sa lugo usab. Ibabaw, ingon diri, krus, no? Ibabaw sa krus, o sa abli nga Biblia mao ang nagdilaab nga siga sa Espiritu Santo ang mensahero sa kamatuoran. Dinhi mosupak ko gamay nga naman mga kaigsunan. Ang sentro sa mensahe dili man ang cross, kundili ang Kristo nga namatay sa cross mao ang sentro sa mensahe, dili ang cross, no? Ang sentro sa mensahe mao ang atong Ginoong Kristo nga namatay tungod sa pagtubos niya sa atong mga sala. Dili ang krus mao ay sentro sa mensahe. Ang ikaapat mga kaigsunan, ang ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Kristo. Ang mga linya sa ibabaw sa disenyo nagsugyot sa pataas, nagapadayon, nga pagbuylo, nga nagasimbolo sa pagkabanhaw o pagkayam ni Kristo ngadto sa langit, o sa iyang ikaduhang pag-anhi nga mao ang katapusang focus sa atong pagtuo. Dinhi mga kaigsunan, ang ubang mga denominasyon nagatuo man nga si Kristo na banha, nagatuo man nga siya mobalik. Sa to pa walay kalahian, no? Walay kalahian. So, sila nagatuo nga mobalik ang Ginoo, kita nagatuo sa nga mobalik ang Ginoo. Sa to pa pareha ang ato ang pagtuo diha mga kaigsunan. Walay bugat nga rason aron ilisan ang logo sa Seventh-day Adventist. Dinhi mga kaigsunan, no, sa pagpadayon ang ikalima, no, murag controversial ni ikalima ato gyung tagaan og iko nga solusyon mga kaigsunan. Ang siga daw kini mao ang naghulagway sa tulo ka mga linya nga naglibot nga nagpasantok nga adunay gilibutan nga globo. So kanang siga daw mga kaigsunan nga nagahulagway sa tulo ka linya nga naglibot sa globo, no? Ato makita nga naay tulo ka linya nga nagrepresent sa siga nga naglibot sa globo. Ang sunod nga pamahayag makalibog mga kaigsunan, no? Ang mga linya representar sa tulo ka mga anggulo sa pinadayag 14. Ang linya daw nga nagrepresenta sa tulo ka anggulo sa pinadayag 14. Nalibog ani mga kaigsunan nga naman. Gisubli na ako basa ang pinadayag 14. Wala gyud ko'y nakita nga pulong tulo ka mga anggulo. Bisan basahon ninyo mga kaigsunan, dili mo makakita sa pulong tulo ka mga anggulo. Kung ngano nagibutang na ni Pastor Piral, tama di ay si Pastor Piral mga kaigsunan, no? Kaya nga naman, kung basahon na to ang komentaryo ani, no, walay mabasa na tulo ka anggulo. Ang mabasa na to, tulo ka manlunda nga nagdala sa mensahe may tungod sa pintas nga manap diha sa pinadayag 13:18. Kung nga nung gigamit di ay ang tulo ka anggulo mga kaigsunan, nakaplagan nga ang tulo ka mga anggulo nga gihisgutan ni Pastor Ephraim Piral mao ang Triune logo sa SDA Corporation, human nila dawata ang Doctrine of Trinity sa Roman Catholic Church, being a member of the World Council of Churches. Kay ato na sayran mga kaigsunan, dili ka pwede dawaton sa World Council of Churches ang denominasyon nga dili motuo o dawat sa doktrina sa Trinity. Mao ni mga kaigsunan ng hinungdan nga kanang giingon tulo ka mga anggulo mao na ang gitawag og Triune logo sa SDA Corporation. Sa pagpadayon lagi hindi, the Three Angels message logo was changed, no? The Seventh-day Adventist New World Order Triune logo, no? So kung tanaw na to mga kaigsunan, sa plain nga pagtanaw,
dili na to makita. Pero kung tutukan na to mga kaigsunan, ang logo nga bag-o karon sa Seventh Adventist, makita na to nga triangulo gidi ay mga kaigsunan. Mao kini ang bag-ong logo, triune logo of the SDA Corporation. So, new SDA Church logo officially declared at San Jose, Costa Rica on January to February 1993. Kung nganong nahimong triune logo, tungod kay gidawat nila ang Doctrine of Trinity dito sa San Jose, Costa Rica. Nga diin kining triune logo, kopya ni sa logo sa Romano Katoliko. Atong tan-awon karon mga kaigsunan, mao kini ang ginatawag SDA Trinitarian logo, no? Unified Corporate Identity. The triune logo of the General Conference Corporation after accepting the doctrine of Trinity. Makita na to mga kaigsunan nga ang gikuhaan og kopya ani mao ang logo sa Roman Catholic Church. Makita na to diri mga kaigsunan, kini nga logo ha mga kaigsunan gikan kani from the book My Catholic Faith by Bishop Luis Laraburi Moro. Makita na to nga ang triune logo, tulo ka anggulo. O kini nga maong triune logo sa Roman Catholic, gi-adapt ni Frank Braden diha sa gitawag o New Pictorial Aid, the New Pictorial Aid. Na mga ko'y akuha, kay ang mga liman o mga tigulang sa iglesia way back 1995, uwa ko masayo, gibaligyan ta o Pictorial Aid gikan sa General Conference. O sa maong Pictorial Aid, pahina 75, kung naan mo tanawa mga kaisunan, na adiha ang triune logo. Makita na to nga diha sa ibabaw, the Father, ang si pikas nga bahin, the Holy Spirit, and pikas bahin, the Son, o sumala sa ni Frank Braden, the Father is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not the Son, and the Son is not the Father. But the Father is God, the Holy Spirit is God, the Son is God. Mao ni ang doctrine of Trinity. Three distinct person in one God. Doktrina ni sa Romano Katoliko mga kaigsunan. Dili ni mo'y doktrina sa Seventh Adventist. Gani, no? Tanawa ang iyong mga lagda way back 1980 katong Target 80 nga lagda, no? Nasundan sa Target 85, nasundan sa Vision 2000. Wala gyud naka-indicate dito nga doktrina sa Trinity. Pero ang bag-ong lagda karon mga kaigsunan nga niadtong mga 2005, ana ang doktrina sa Trinity. Ang dili na nato makita mao ang 2,300 days or years, no? Di na to makita ang Sanctuary Doctrine. Giwala nila ang original, gipuli ang doctrine of Trinity. Mao ni ang makita, mao ni makadokumento nga atong gilatag karon mga kaigsunan. Ang ikaunom, ang cross, ang simbolo sa cross nagarepresentar sa ebanghelyo sa kaluwasan, gipahamutang sa sentro nga disenyo sa pagpasanto sa halad ni Kristo dito sa cross nga mao ang sentro nga tema sa atong pagtuo. Dili mo sopa ko din makaisunan, no? Ang sentro sa atong pagtuo dili ang cross mga kaisunan. Ang sentro sa atong pagtuo mao ang pagtuo nato kang Kristo nga siya ang manunubos nato. Usahay dagkamingon cross ni Kristo. Ang last message of mercy 70 Adventist Church mo sopa kimi nga ingon nato nga cross ni Kristo. Sa katarungan nga mao ni, no? Dito niya atong panahon na, dito sa Jerusalem, batasan kini sa mga Romanhon nga atol sa pista sa Pasko sa mga Hudiyo, magbuhi sila og piniriso, no? So, kadtong panahon na, anaan na ang tulo ka cross, no? Ang usa para kay Barabas. Ang duha para tung duha ka mga kawatan. Di lang nato ihingal lang Istas o Dimas kay wala man diya sa Biblia. Sa to pa,
Ang usa ka krus para to kay Barabas. Nga si Barabas, at yun, yatong panahon na, ato sa pista sa Pasko, kauban sa duha ka mga tulisan. Karon kay gipapili man ang mga Hudiya kinsay buhian. Ang gipili sa mga Hudiyo, si Barabas man ang pabuhian. Mo'y akong hinungdan, nga, ang krus nga iya ni Barabas, ang atong Ginoo minalansang dito. Pero katong krus, dili ito para kay Kristo, para to kay Barabas. Kanya nga naman ingnon na itong krus ni Kristo. Sa to, pinakadako nga sa'yo. Higalay soon, magmatata, dili tapataka o sunod sa mga gisultis at mga pangulo. So siyo na to, o tama ba ang pagka-interpret? So, ang kapito mga kaisunan, no? Nag-ingon diri sa pahina 102, ang abli nga Biblia, ang Biblia, nagporma nga sukaranan o pasikaran. Sa disenyo, nagrepresenta sa Biblia ingon nga pundasyon sa atong pagtuo. Kini naghulagway sa bug-os nga abli o bukas nga posisyon nga nagpasabot sa bug-os nga pagdawat sa pulong sa Dios. Mao na man kaigsunan nga sa original na to nga doktrina nga gipundar sa mga original nga mga pioneers nga sama nila ni Ellen White, Hiram Edson, Joseph Bates, Joshua Himes. Wala may ang pundasyon dito at Three Angels Message man. Dili man ang Biblia. Ang Biblia, naa diya ang Three Angels Message nga naa sa pinadayag, Kapitulo 14, size nga to sa 12. So kung atong basihon mga kaisunan, ikumpara na to ang pundasyon sa original nga 7 pillars of Adventism nga gipakapot sa Three Angels Message, lig-on kay ito nga pundasyon mo, tingin misyon, a firm platform of truth. Nga gilisan ng ani nga mga pamahayag nga sa among pagsabot, mabaw o dili ikong gibagaton nga nung ilisan ang logo sa Seventh-day Adventist Church. So sa pagpadayon mga kaigsunan, nag-ingon din no? Nining katapusan nga mga adlaw atong kakuha na pagsiguro sa bug-os nga kahulugan sa mga mensahe sa tulo ka mga manlunda ato nang gibalik. Nga ining katapusan mga adlaw ato gyud nga kaakuhan nga masabtan nato ang mensahe sa tulo ka mga manlunda. Kini nga mensahe gihatagan sila sa labing solemne nga buluhaton ang pagmensahe sa tulo ka mga manulunda, walay labaw pa niini kami nulundanon nga buluhaton. Mao nang giingon Mrs. White sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 19. 1909 niya gisulat mga kaigsunan. Mao kini ang precious principle of present truth. The 7 pillars of Adventism, ang una state of death, ay kaduha health message, ay katulong prophecy, ang ikapat sanctuary, ang ikalima law of God, ikaunom victory over sin, o ang ikapito righteousness by faith. Mao kini ang 7 pillars of Adventism nga gipagamot sa Three Angels Message sa Revelation 14:6 to 12. Mao ni state of death, health message, prophecy, law of God, victory over sin, and righteousness by faith. Kini mao ang gitawag the firm platform of truth sumala sa Selected Messages Book 1, page 206 to 207. Nga gipundar sa mga tao nga mga pioneers isdi. Kung nga na usab ang kaigsunan, ani aday ang upat ka hinungdan, no? Ang upat kinungdan mao kini. The four major reason why the SDA logo, the Three Angels Message, was changed to a unified corporate identity. Mao dinhi ang hinungdan mga kaigsunan. Una, the SDA leadership urging the church to teach in common and ignore the preaching cutting thoughts of the Three Angels Message. Mabasa sa Ministry Magazine, March 1966, page 10. Magazine nga iya sa General Conference. Ebidensya na magkaigsunan sa pamahayag ni Pastor Peral. Ang pagpili sa logo sa SDA Church nagpakita sa kinukan nga prinsipyo diin ang Iglesia Adventista komitado. Committed to. Ako nang ibasa ka kanina, asa sila nakakomit, mauni din magkaigsunan, no?
nga nakakommit na sila, naghimo sila resolution ang General Conference Executive Committee nga ang itudlo kumo na lang nga mga pagtulunan nga non-controversial, dili na controversial sa ubang simbahan nga sakop sa World Council of Churches. Mabasa na to ni sa Review and Herald, December 18, 1969. Ikaduha mga kaigsunan, to ignore those doctrines which differed with other churches within the World Council of Churches in order to test only those doctrines that held in common. Mao ni ikaduha mga kaigsunan nga hinungdan nga giilisan ang logo sa Seventh-day Adventist ang Trinity Message, giilisan ang bag-ong logo aron nagpaila nga kumo na lang yun ang atong itudlo. So ang ikatulo mga kaigsunan nga rason, to protect the dignity of the human person, the Pope, aron mapanalipdan ang dignidad sa usa ka tawo mga papa. Sumala sa sulat ni Robert W. Nixon ngadto kay Pastor Restituto Sabati. Mao na mga kaigsunan. Gani na mabasa na to dire, the Three Angels Message is no longer an official church logo of the SDA Corporation. You ask why? Because to protect the dignity of the human person, the Pope. No? So makita na to din mga kaigsunan sa pagpadayon nato, the SDA Church is also listed as full members of the World Council of Churches principal theological body, the Commission on Faith and Order, since 1968. So 1968 pa di ay, no? Membro na ang General Conference of the Seventh-day Adventist Church sa World Council of Churches. Mayroon sila, di man ta membro, pero naaman nabasa man sa New York Times, July 12, 1968, nga ang Seventh-day Adventist membro sa World Council of Churches. Ang ikupat nga rason mga kaigsunan sa aton nang giikaingon kaniya nga sa diha nga giilisa nila ang logo nga Trinity Message sa bag-ong logo nga gitawag Trinitarian logo, no? So makita nato nga tama si Pastor Peral nga may tulo ka anggulo. O ang tulo ka anggulo walay lain mao ang triune logo nga gikopya dito sa logo sa Romano Katoliko human nga gidawat nila ang doktrina sa Trinity. So, balikan na ito mga kaigsunan, unsa giingon Mrs. White dinhi sa early writings page 258. Should my own accompanying angel, woe to him who shall move a block or stir a fin of the messages. The true understanding of the three messages is of vital importance. Unsa daw? Kaluoy itong mga nagakuha, nagatanggal, bisan gamay na lang kayo sama sa pin, no? Sa maong mga mensahe, ang tinuod nga pagsabot mao ni kinahanglan nato. Nini katapusang mga adlaw panunsaon mga kaigsunan. Ang uban kasagaran sa mga Seventh-day Adventist wala gyud taon mahibalo kung ngano unsa hinungdan nga nausab ang logo sa Seventh-day Adventist. Mao naman kaigsunan na ilisan na pulahan aning maong logo Unified Corporate Seal. So, makaingon ta mga kaigsunan nga nagmalampuson di ay ang Roman Catholic, particularly ang Vatican, paghatag og ebanghelyo o mensahe sa mga Seventh-day Adventist. Roman Catholic Church successfully evangelized the leaders of the General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist. Nganong nasulti man ni mga kaigsunan nga ang Romano Katoliko nagmalampuson pag-evangelize sa mga pangulo sa General Conference. Tungod ining usa ka dokumento nga nakuha gikan sa Central Luzon Conference Daily Courier pinitsahan og Mayo 5, 1999. Nakuha ni sila nga kopya sa plano sa Vatican may tungod sa Seventh-day Adventist. Mao ni ang special document from the Vatican 1997 to 2002. So, sa dokumento, natay kopya din yung dokumento ni mga kaigsunan. Catholic plan to evangelize Seventh-day
Adventist. Naday plano ang mga Katoliko nga i-evangelize ang Seventh-day Adventist. Ang project mao kini, no? The most coveted sectarian group. Kita daw ang pinakahilabtanon kayo nga sectarian group. Kaya nga naman, sige mag-atake sa Papa, no? Mauni ang ilang project. Central point, the evangelization of the Seventh-day Adventists with the true gospel constitute the greatest goal of the Catholic Church for the return of Protestant to Rome. So, ilang diamin diri mga kaisunan nga ang pag-ebanghelyo sa mga Seventh-day Adventists sa tinuod nga mensahe, sa tinuod nga ebanghelyo nakamugna o pinakadako nga kalabuton sa mga Katoliko aron mapabalik ang mga Protestante ngadto sa Roma. Sa ato pa giila nila nga ang ato ang pagtulunan nakahimo o pinakadako, no, nga goal aron mabalik ang mga Protestante dito sa Roma. Ang purpose, no, ang tumong number 1 kay napulo man to entail ideas and project among the Adventists which help to foster a close Catholic Adventist relationship. Number 1 nga tumong aron mag-foster kini og close relationship between Catholic and Seventh-day Adventist. Number 2, to make concession to bring the Catholic way of thinking among Adventist. Dado nila ang pangapamaagi sa mga Katoliko diha sa mga Adventist. Ang ikatulo, to see and analyze common evangelization objectives among Adventists. Tama, hinggawas na mga kaigsunan nga ang evangelization kinahanglan common na ang atong paghimuon. Ikapat, to remove erroneous paradigm Adventist have about the Roman Catholic Church. Hanwad una mga mali nga paradigm sa mga Adventist mahitungod sa Romano Katoliko. Ang ikalima, to show Seventh-day Adventists that their origin as a church has no biblical foundation. Ato ila daw ipakita na kita mga Adventist ang ato ang origin wala daw biblical foundation, no? Ang ikaunom, to show Seventh-day Adventists that the writings of Ellen White are false. No? Higawas naman kaigsunan, no? Kung ngano nga gidesisyonan sa General Conference 2015 sa ilang session nga ang writings ni Miss White dili na authoritative, nakumbinsi din sila aning maong pumahayag sa Vatican nga ipaibalo, ipakita sa mga Adventista nga ang mga sinulat ni Miss White mga bakak na. O nakumbinsi din mga kaigsunan kay sa maong session 2015 sumasa atong replay ka ganina nag-ingon man dito nga Ellen G. White is no longer the Lord's messenger and her writings is not authoritative. Number 7, to show Seventh-day Adventists how damaging, dangerous, no, to hold fast in their position regarding the Pope, the Virgin Mary, and Sunday as the day of rest. Ipakita nila sa mga Seventh-day Adventists unsa ang kadaot, no, nga matampo sa kalinaw sa tibok kalibutan sa atong posisyon mahitungod sa Papa, mahitungod kay Virgin Mary, and Sunday as a day of rest. Kaya nga naman, ang posisyon sa unang pagtulunan yun sa Seventh-day Adventist nga ang Papa mao ang Antikristo. Mabasa nato na sa fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist way back 1872 to 1889. Nga nakabutan dito sa Article 13 nga ang Antichrist mao ang papado, no? Unya, the Virgin Mary and Sunday as the day of rest. Kung ang atong pag-ila ni Mary, nga si Mary tao ra yun, no? Tao ra yun. Dili siya makahimog mediate between God and man. Dili siya mahimong mediator. Kaya isa raman ang tigpatiwala si Kristo raman, no? So, kinahanglan nga ang ilang pagtuo nga si Mary may tigpatiwala. Siya mao ang tigpatiwala sa tao sa Dios. O labi na nga
ipakita sa mga Seventh-day Adventist ang kadaot may tungod sa adlaw Domingo nga sa ilang pagtumo ni adlaw ipapahulay. Di magita mo o yun ani kay ang adlaw ipapahulay sumala sa mabasa sa Biblia, no? Mao man adlaw ikapito. Natapos sa Dios ang iyang gibuhat o ang ikapito ko kaadlaw base sa dictionary, 7th day of the week, base sa kalendaryo, ang ikapito, Sabado. So, dili ko mahitabo nga ibalaan na to ang Domingo, mga kaigsunan. Ikawalo, to let Seventh-day Adventists know that their church has the highest record of apostasis among Protestant due to theological differences among them. Kita daw ang pinakataas og apostasya tungod sa atong theological teaching. O ang ikasiyam, mga kaigsunan, nag-ingon din ang ikasiyam, to unmask before the world the steps that Adventist has taken through its bona fide leaders towards Catholic and ecumenism. Kuhaon daw nga itong maskara, may tungod sa Katoliko o sa ecumenism. Unsa man ang ecumenism, mga kaigsunan? Ang ecumenism, mao ni ang programa sa World Council of Churches nga kinahanglan maghiusa regardless of religion. Based kung sa kang reliyon, pabilin ka niya, muhiusa ka lang. Mao na ang programa sa World Council of Churches. Ang ikanapulo, to make Seventh-day Adventists understand that if they do not unite with the Catholic and Protestants to seek a world peace, they will be guilty of all the evils and distress that come before the earth. Kini ang delikado kay mga kaigsunan. Dinhi matuman ang ingon Mrs. White, no? Ngamot mga adlaw, pasangila ng mga Seventh-day Adventists nga mo hinungdan sa mga kalamidad. No, nagingon dire, kundi kuno ta mo hiusa sa Katoliko o Protestante sa pagpangita sa pangkalibutanon nga kalinaw, kita ang sadaan sa yuwanon ug mga kadaotan nga moabot ini yuta ipasangin sa mga Seventh-day Adventists. So natuman ang giingon ni Mrs. White nga daghan sa mga Seventh-day Adventists muipo na lang dito sa laray sa nagasopa sa kanlo nga sila pagalutuson. Editor's note, due to persistent public demand, we have printed the special document referred by Pastor D.B. Veloso in his keynote address. So dito ni kopya ni gikan sa Central Luzon Conference ato sa ka-4th Constituency Session sa maong Luzon, Central Luzon General Conference. Mga na makikisunan. Sa pagpadayon mga kaisunan, no, ato makita din ang Three Angels message logo na inisyan ining bag-o nga logo nga mauna ang ginatawag o Unified Corporate Seal o New Adventist logo. So atong mabasa di sa ubos. O ni ang katumanan nga nakita gini Mrs. White nga may mga kamot na ninguha pagtangtang sa mga logo aron dili maila ang katawhan sa Dios, mga kaigsunan. So mauna ni ang nahitabo karon. So gubikan sa maong basahon, Seventh-day Adventist answer question and doctrines nga ang naghimo adto dili mga Adventista. No, nagtakuban nga mga pastor hinsulod General Conference o pag-abot didto gidaot ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Nawala ang sanctuary doctrine. Dayon nawala ang victory over sin, nawala ang spirit of prophecy, nawala ang three angels messages na appeal ang kasuguan sa Diyos. Nawala ang 7 pillars of Adventism o nawala ang firm platform of truth. Ang lig-on nga plataporma nawala, halakip ang health message. Mauna mga kaigsunan ang hitabo karon nga ang doktrina, ang pagtulunan nga gipundar sa mga SDA pioneers na ilisan ining bag-ong doktrina nga dili ginapundar sa mga original nga mga Seventh-day Adventist. Ang pagsalikway sa mga pamatuod mo sangko sa pagbiya sa kamatuoran. Last day events,
pahina 144. Nagingon si Mrs. White nga usa ka butang ang sigurado kadto mga Adventista nga nagpasakop sa bandila ni Satanas mosalikoy una sa ilang pagtuo sa mga pasidaan o pagtambag nga nasulod sa pamatuod sa Espiritu sa Dios. Selected Messages, Book 3, 1903. No? Sigurado siya, ingon pa ni Mrs. White, nga usa lang kabutang sigurado niya, kadto ko ng mga Adventista nga nagpasakop sa bandila ni Satanas, musulikoy una silang pagtuo sa mga pasidaan. Unsa ning pasidaan? Mao ni ang the last message of warning. O di sila mudawat, no? O sa pagtambag na nasulod sa pamatuod sa Espiritu sa Dios. Selected Messages, Book 1, page 48, ang katapusang limbong ni Satanas mao ang pagbaliwala sa pamatuod sa Espiritu sa Dios. Maalamon kayo si Satanas sa iyang pagbuhat sa nagkalailaing paagi o pinaagi sa mga ahensya, sa pagpaluya, sa pagsalig, sa salin nga katawhan sa Dios diha sa tulid nga pamatuod. Mao ni ang spirit of prophecy, the prescient truth. Gamito ni Satanas ang katapusan niyang limbong, no? Aron dili na ta motuo sa espiritu sa tagna. Mao ni sa atong panahon karon, mga kaigsunan. O sa pagpadayon nag-ingon diri, no? Usbo nato ang mabasa nato sa The Story of Redemption nga gibuhubad ni J.R. Obregon, pahina 390, published by the Philippine Publishing House, copyright 1982. Ang pagtahan sa kauban sa paganismo. Si Satanas nagapahilo na siyang plano, pagpakigubat sa kagamahanan sa Dios, pinaagi sa pag-ugbok siyang bandila diha sa mga Kristohanong iglesia. So, sulat kini ni Mrs. White, mga kaigsunan, nga kun ang last message of mercy dili gyud mo bulag sa original nga bandira nga mao ang three angels message tungod kay nagingon si Mrs. White nga kanang bag-ong bandila dili na bandila sa remnant church sa tinuod nga Seventh-day Adventist, kundi bandila na sa kaaway nga mao si Satanas, mga kaigsunan. The adoption of this logo only symbolizes what has happened denominationally, a lowering of the banner, a removing of the pillars of truth that the movement was founded upon, an abandoning of the peculiar messages of the three angels, and an alliance with other fallen churches. Seventh-day Adventists have removed the banner of the three angels in the attempt to obscure their peculiarity and distinctive messaging. Mauna ang hitabo, mga kaigsunan, gitangtang ang atong bandera aron dili kayo maklaro ang atong pagkalahi, dili maklaro nga kita mao ang remnant church, nga mao ang Seventh-day Adventist. Why was the logo changed? Nga namang nalisan, it was changed because they were shaken out of the three angels' messages. No? Ilisan nila kay kanto nagapahayag man sa pagkakita nimo ng sa tulo ka man lunda nga nagalupad, mao man tong simbolo nga diha sa pinadayag 14 nagatumong ang maong mensahe. Unya kay naaman diha sa pinadayag 14 size nga 12 ang markas mapintas nga man na. Mao na hinungdan nga kuhaon, mga kaigsunan. Notice there are no longer three angels on the logo. Wala na, di ba? Wala na three angels message diha sa logo nga bag-o. Wala na ang tulo ka manlunda. Nailisan sa tulo ka mga anggulo nga ang kahulugan diya ay sumala sa tumbasa, sumala sa ingon ni Pastor Piral, nagkahulugan sa tulo ka anggulo. Nga itong masabot nga mauna ang Trion logo sa General Conference Corporation. A logo is a sign, a signal to those who pay attention as to what is on the inside. Logo are significant ways to see at a glance what is the teaching or doctrines on the inside of a business, organization, or anything for that matter
hiding as a plain sight. Mao na man kaigsunan nga ang logo mao na ang makita nato nga sa diha sa mga logo may baw-an nimo kung saan naa sa sulod, no? Sa logo lang may baw-an nimo kung saan sa sulod. May baw-an nato kung sa'y doktrina sa maong denominasyon pinagi sa logo. Mao na man kaigsunan ikuha aron pagtuman sa usa ka kasabutan dito sa World Council of Churches diin ang General Conference Corporation Executive Committee nagpirma og usa ka resolusyon nga ang itudlo mao na lang common nga mga pagtulunan, dili na itudlo kadto mga pagtulunan nga controversial sama pananglit sa The Mark of the Beast, 2,300 Days, the Sanctuary Doctrine, the Nature of Jesus Christ. Wala na ito makaigsunan kay kadto controversial to nga pagtulunan sa ubang mga simbahan konektado sa World Council of Churches. Katapusan ng kaigsunan nag-ingon din Isaiah 58:1 Suminggit ka sa makusog, ayaw pagpugni. Ipataas ang imong tingog sama sa usa ka trompeta ug ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan ug sa balay ni Jacob ang ilang mga kasalanan. Mao naman kaigsunan kay galaan ang last message of mercy nagapasibaw sa tingog adlaw-adlaw agit pasidaan sa katapusang mensahe kay naging human si Isaiah isinggit dili na tupugan makaigsunan ipataas ang atong tingog sama sa katrumpita ug ipaybalo sa iyang katawhan ang ilang mga kalapasan ug sa balay ni Jacob ang ilang mga kasalanan. Kinsa man ning balay ni Jacob? Kinsa man ang katawhan sa Dios? Mao ni ang modernong Israel nga maong Seventh-day Adventist. Matud pa ni Pedro sa sinulat niya 1 Pedro 4:17 ang paghukom magasugod yun sa balay sa Dios. So, mao ni hinungdan ang ining last message of mercy na mugna tungod sa pagdala sa katapusang mensahe sa kaluoy nga naa sa pinadayag 18:4 una sa tanan diha sa denominasyon sa Seventh-day Adventist. Human niini mao pa ang pagdala diha sa uban nga mga simbahan. Unahon-una ang Seventh-day Adventist kay sa writing si Miss White bago ipakanaog ang International Sunday Law closest na provision ang Seventh-day Adventist. Mao na makaigsunan nga kinahanglan ang mga Seventh-day Adventist nga wala pa masayod nakatulog pa kinahanglan magmata aron mapreparar ta ining dako nga krisis nga atong gisagubang kay hapit na gyud ipakanaog ang balaod mahitungod sa Domingo. O mao na mga higala igsoon niabot sang panahon nga atong pagtapos nini apan daghan pa kita o mga pagtulunan nga among ipakibahin sa inyo mahitungod sa propesya o mahitungod sa dagan sa atong panahon karon nga hapit na gyud na anata sa krisis nga kahimtang dili na madugay madeklarar na ang International Sunday Law pagkahuman na mobalik na ang atong Ginoong dugay nang gipinaabot sa dugay panahon. Sa samang naandan kining ubos niyong igsoon Jis Desidilla magaingon kaninyo nga ang Dios kay tasan magapanalangin kanatong tanan o daghang salamat. Well, I've been given the key by the carpenter of Galilee. With interest paid, the title's made